Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ABS-CBN News tungkol ito sa pahayag ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon, na kung saan formal na i-bring out o pinaalam sa committee hearing na nagsalita na si Saldico at dapat huwag nating ipagwalang bahala ito. Hinamon niya ang committee, ang chairman, na pagtuunan natin ng pansin ito dahil nakakabahala ang mga pahayag na ito. Pakinggan muna natin ang kanyang pahayag sa Blue Ribbon Committee hearing. But I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So, kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor Prosecutor General Padulyon, sino po ba yung pinaprosecute natin ngayon? Mga accessories or meron po bang mga pangalan na? Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, Okay, so talagang isang pasabog na kung ano pa, malakas na pasabog yung pahayag ni ex-Congressman Saldico, and I agree dito sa pahayag ni Senator Marcoleta na hindi natin pwede ipagsawalang bahala. Yan ang kanya. Kaya lang, paglabas ni Senator Lacson sa hearing, in-interview sa media, I don't know sa akin lang ito, nakakadismaya yung sabi niya na walang probative value. Bakit? Hindi daw under oath. So, nung sabi ng chairman ng Blue Ribbon, dapat babalik sa Pilipinas si ex-Congressman Saldico, mag-appear sa Blue Ribbon, ang mag-take oath para may value. Yun ang sinasabi niya. Well, yun ang ideal na gagawin sana under ideal circumstances. But the question is, who can assure the safety of Mr. Saldico pag uwi niya? Is there anybody can the Blue Ribbon Committee Chairman assure the safety of Mr. Saldico pag uwi? So, yun ang panawagan. Babalik siya. Kahit nga si Congressman Laila de Lima, ganun din ang kanyang payag, we urge Congressman Saldico to come home and cooperate in the ongoing investigation. But can the good congresswoman, assure the safety of Mr. Saldico? Walang makakasagot niya. Dahil, opinion ko lang itong pagsalita ni Saldico, sabi niya is, gusto nila akong patahimikin. I was warned that I will be magurgur pag magsalita ko. Winarningan siya. Ngayon, hindi na siya nakatiis, nagsalita na. And to me, kahit
walang probative value. Totoo naman yung sinabi ni Senator Lacson na kwento lang yun, hindi magagamit sa korte, totoo yun. Kaya lang, ang tanong, mayroon bang katotohanan yung sinasabi niya? Yun na. Depende na sa taong bayan. Ako, naniniwala ako sa sinasabi niya. Lalo na dahil naglabas siya sa kanyang official Facebook page. Naglabas siya ng mga dokumento yung sa net. Kasi sinasabi ni Senator Lacson na bakit daw? I am not defending the president, sabi pa niya. But bakit kung gustong magsingit ang presidente ng insertion, bakit sabay kam pa na pwede namang isingit niya sa net? Nasagot na yan ni Senator Bato na kung isisingit sa net yung ganong kalaking halaga, ma-scrutinize ng maigi. Matagal. Dahil public document pa yung net. Mahirap makalusot. Samantala sa BICAM, 4 na tao lang ang kausapin mo doon. Yung small committee lang, sinasaldi ko with the approval of the speaker. Ganun ang nangyari. Kaya ako, naniniwala ko dito sa pahayag ni Saldico. Kaya lang, don't know, uuwi ba? Tingin ko, hindi uuwi si Saldico. Paabangan na lang natin yung kanyang part 2. At ano kaya ang sasabihin na naman niya doon. So, sa tingin ko, sa payag ni Senator Lacson is wala. Hanggat hindi uuwi si Saldico, baliwala. Lahat na sasabihin ni Saldico is baliwala sa Blue Ribbon Committee. Yun ang opinion ko, yun ang observation ko. Kahit pa sinabi ni Senator Marcoleta na huwag nating isawang bahala. Huwag na, bigyan natin ng pansin. Papansinin ba? To me, sa mga sagot, pahayag ni Senator Lacson sa interview sa kanya ng media kahapon, kahit ilang beses pang magsalita si Saldico, bali wala. Kasi nga, walang probative value. So tayo na lang mga taong bayan, makikinig at balansin natin kung nagsasabi pa siya ng totoo hindi. At let the truth set us free. And you will know the truth and you will be set free, sabi ng Panginoon. Sabi, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan nila. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa Ginoo kay nakatulong. Salamat kayo sa Ginoo. O si Lolo ang matagaan og yero nga makatop siyang balay. Kay nakatulong ako. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga busot na gyud yang abuan ni Lolo. So matod ni ang kuan nga tuluan na giapit-apit na ang mga yero. So makita nimo. Kung muulan tuluan na gid kay sila kay apit-apit na ang yero. So atong makita karon kay niya tagaan man sila yero, magatop sila karon. So mo nilang ilang atupan. Na ilang tulgananan kay ulanan na sila kung kuan sila kung mabasa sila ulan kung mag-ulan mao ni ang ilang atupan nga ilang balay. Saan pa sabok? Sige nato si Lolo og si Lola sila pag-atop sila balay. So managid og atop Lola o Lolo ang ilang balay. So kita gid nimo ba nga nindot na kayo kaya na humanagid og taod ang yero. Ug karon atong pangutan-on karon si nanay ug tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero. So unsa ining masulti tatay ug nanay nga nahuman na gid mo og atop sa ining balay? Salamat sa Ginoo, nagatabangan kami.
tanan. Oo. So, pila na imong edad tay? 63. Si nanay? 66. So, namoy anak. Naa. So, tanan na namin nyo. Tanan na. So, Walo ako. pila ka tuig ni ang inyong balay nay? Nga nainato na, nga giapid-apid na lang ang yero. Napulo na. Sige. At sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, salamat po.